Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng isang maliit na kalimutang bayan, mayroong isang alamat na bumulong sa mga pananahimik na tono sa paligid ng mga kumikislap na apoy sa kampo at nakikibahagi sa mga kinakabahang hagik-gik sa mga bata. Ang alamat ng skin collector. Sinabi nila na gumala siya sa kakahuyan, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa nakakatakot na katahimikan ng gabi. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga anino, ang kanyang mga intensyon ay masama. Ang skin collector ay sinasabing nagkukubli sa kadiliman na nabiktima sa mga nangahas na makipagsapalaran sa kanyang nasasakupan. Isang gabi, isang grupo ng mga adventurous na teenager ang nagpasya na subukan ang alamat na armado ng walang anuman kundi ang kanilang katapangan at pag-aalinlangan. Kabilang sa kanila ay si Sarah, isang mausisa at matigas ang ulo na batang babae na mahilig mag-explore. Habang lumalalim ang gabi sa kagubatan, lumakas ang hangin sa pagkabalisa. Ang kagubatan ay tila nabuhay sa kanilang paligid, bawat kaluskos ng mga dahon at mga sanga ay nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga tinig. Hindi nagtagal ay napadpad sila sa isang luma at sira-sirang kabin na nakatago sa gitna ng mga puno. Ang mga bintana nito ay nabasag, ang mga kahoy ay nababaluktot at nabubulok dahil sa mga taon ng pagpapabaya. Sa kabila ng mga babala na umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan, ang pagnanasang mag-imbestiga. Habang maingat silang pumasok sa kabin, isang mabahong amoy ang nalanghap sa kanilang ilong. Dahilan upang tumaas ang abdo sa kanilang lalamunan. Mabigat ang hangin na may amoy ng pagkabulok at ang sahig ay napuno ng mga labi ng nakaraan. Punit-punit na damit, kinakalawang na kasangkapan at mga buto na hinubaran ng laman. Sa madilim na liwanag na nagsasala sa mga sirang bintana, nakita nila ito, isang kakatuwang koleksyon ng mga balat na nakasabit sa mga dingding tulad ng mga nakakatakot na tapiserya. Ang bawat isa ay nagtataglay ng mga marka ng dating may-ari nito na nagyelo sa walang hanggang paghihirap. Biglang lamig ang bumalot sa loob ng cabin at ang hangin ay lumakas pa rin. Isang boses ang bumulong sa dilim, malamig at nananakot. Nilusob ninyo ang aking bahay. Na ngayon, sasali kayo sa aking koleksyon. Sa isang nakakabinging dagundong, ang skin collector ay lumabas mula sa mga anino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang makamundong gutom. Ang kanyang balat ay maputla at tahi-tahi ang mga balat. Sa sobrang takot, ang mga binatilyo ay nagsisiksikan. Ang kanilang mga hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Ngunit ang skin collector ay walang humpay sa kanyang pagkakahawak sa kanyang mangga biktima. Tulad ng lahat, ang pag-asa ay tila nawala. Si Sarah ay natisod sa isang nakatagong daanan. Isang makitid na lagusan na humahantong sa kaligtasan. Sa nagngangalit na sigaw ng kolektor na umaalingaw-ngaw sa kanilang likuran, gumapang sila sa kadiliman. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kanilang mga dibdib. Sa paglabas nila sa malamig na hangin sa gabi, napagtanto nila. Ang alamat ng skin collector ay totoong totoo. At kahit na sila ay nakatakas, alam nilang ang alaala ng nakamamatay na pagtatagpo sa kakahuyan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.